Si Derek Montecillo ay isang gwapo, mayaman at mapagmataas na CEO na walang ibang tinitingnan sa isang babae kundi ang panlabas na ganda. Dahil sa kanyang pagiging babaero at kawalan ng disiplina, nagpa siyang kanyang ama si Don Alberto na bigyan siya ng isang leksyon na hindi niya malilimutan. Dito pumasok sa eksena si Maria Elena Adarna, ang bagong sekretaryang kabaliktaran ng lahat ng gusto ni Derek. Si Elena ay sadyang nagpangit. May makapal at nakakabit na kilay, maitim na balat, malaking nunal na may buhok at pananamit na masakit sa mata. Sa kabila ng matinding panglalait, pang-aalipusta at pagpapahirap ni Derek para mapilitan siyang mag-resign na natiling palaban at may makapal na mukha si Elena. Ang tadhana ay nagbiro nang magkaroon ng company team building sa Nasugbu, Batangas. Dahil sa sobrang kalasingan, nagkamali ng pasok ng silid si Derek at nauwi ang gabi sa isang di inaasahang pangyayari sa piling ng kanyang pangit na sekretarya. Nang mahuli sila ng kanyang ama at ng board of directors, napilitan si Derek na pakasalan si Elena upang maisalba ang kanyang dangal at mana. Sa gitna ng kanilang magulong pagsasama bilang mag-asawa, nabuntis si Elena ng quadruplets, 4 na sanggol. Ngunit sa likod ng uling sa balat at peking disguise, may tinatagong lihim si Elena. Siya ay isang napakagandang tagapagmana ng isang shipping lines na nagtatago lamang sa mga kaaway na pumatay sa kanyang pamilya. Matatanggap kaya ni Derek ang katotohanan sa likod ng maskara ni Elena? Paano niya haharapin ang pagiging ama sa 4 na anak mula sa babaeng dati ay sinusukan niya? Ito ay isang kwento ng pagtanggap, pagbabago at pagpapatunay na ang tunay na kagandahan ay hindi lang nakikita ng mga mata kundi nadarama ng puso. Ang opisina ni Derek Montecillo sa itaas na palapag ng Montecillo Tower ay tila isang dambana para sa modernong sining at karangyaan. Ang bawat gamit galing sa Italia at ang glass wall ay nagbibigay ng perpektong tanawin sa syudad. Ngunit sa umagang yon, ang katahimikan ng kanyang silid ay mabilis na nabasag. Dad, I have standards. Sigaw ni Derek habang nakaturo sa pintuan. Ang huling sekretarya ko isang Victoria's Secret model material. Paano mo nagawang palitan siya ng nilalang na yon sa labas? Si Don Roberto Montecillo, nakalmado lang na nagbabasa ng dyaryo sa sofa, ay hindi man lang nagangat ng tingin. Ang huling sekretarya ninyo, tinanggal ko dahil mas inuuna niya ang paghahalikan sa conference room kaysa pag-aayos ng mga kontrata. Si Elena Adarna hindi mo lalandiin, sigurado ko dyan. Kahit malasing ako sa pinakamatapang na alak, hindi ko lalapitan yan. She is an eyesore. She's a walking disaster. Pumasok ka na sa labas, Derek. Your new secretary is waiting. Ang unang pagtatagpo. Paglabas ni Derek, halos mapaatras siya. Doon sa tapat ng kanyang mamahaling na mesa, nakatayo ang isang babaeng tila nagkamali ng pinasukang dekada o planeta. Si Maria Elena Adarna, nakasuot na isang fitted dress na kulay neon pink. Dahil sa sobrang sikip nito, bakat na bakat ang bawat kurba ng kanyang katawan na hindi naman tulad ng mga ramp model na nakasanay ni Derek. Ang balat niya, kulay uling, tila ba ay binabad sa araw ng 10 taon ng walang sunscreen. Pero ang pinakamalala ang mukha nito. Ang kanyang kilay itila 2 higanting linta na nagtatagpo sa gitna ng kanyang noo. Sa itaas ng kanyang labi may isang malaking itim na nunal na may buhok pang nakalawit at ang kanyang ngiti may nakasingit pang tinga ng kangkong. Good morning, Boss Derek. Masiglang bati ni Elena. Ang boses nito ay parang lata na kinalusko sa semento. Ako po ang bago yung inspirasyon dito sa opisina. Elena Adarna at your service. Inspirasyon? Baka kamo dahilan na maaga kong pagkamatay, singhal ni Derek. Lumapit siya kay Elena at tiningnan to mula ulo hanggang paa. Seryoso ka ba sa suot mo? You look like a stuffed longganisa. Imbes mapahiya, lalong lumapad ang ngiti ni Elena. Sabi po kasi ni Don Roberto, be yourself. At eto ako sir, fresh and fierce. Gusto niyo po ba ng kape? O gusto niyo po ako ang magtimpla ng kape? Stay away from me. 5 feet distance, Elena. No, make it 10 feet. Ang hamon ni Elena. Umupo si Derek sa kanyang swivel chair, pilit na hindi tumitingin sa direksyon ni Elena na abalang-abala sa pag-aayos ng mga folders. Ang bawat kilos ng dalaga ay may kasamang huni o kaya naman malakas na pagnguya ng bubblegum. Sir,
May mga schedules po kayo ngayon. 10 a.m. meeting with the board, 12 p.m. lunch with Miss Sandoval at 3 p.m. appointment niyo po sa dermatologist ninyo. Ay, dapat pala akong pumunta doon, no? Biro ni Elena sabay tawa ng malakas. Napapikit si Derek. Bakit ba hindi ka natatakot sa akin? Alam mo ba lahat ng empleyado ko dito nanginginig kapag nagagalit ako? Tumigil si Elena at hinarap ang boss. Sa likod ng kanyang makapal na salamin may isang kistap sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Derek. Sir Derek, ang panlalait ninyo ay parang hangin lang sa akin. Sanay po ako sa mga taong mababaw ang tingin sa kapwa, pero tandaan po nyo, kahit ganito ang itsura ko, ako ang magiging pinakamatapat na tao sa buhay ninyo at saka ano? Ang sexy ko kaya sa dress na to, 'di ba? Sabay ikot ni Elena at pagkending sa harap ni Derek. Labas. Get out of my office now. Tumatawang lumabas si Elena. Iniwan si Derek na halos sumabog ng ugat sa noo. Hindi alam ng binata na sa labas ng pinto, kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at nag-text kay Don Roberto. Mission started, Tito Roberto. Mukhang mahihirapan ako dito, pero paninindigan ko ang pagiging halimaw hanggang sa matutong anak ninyo. Muling naglagay ng itim na lipstick si Elena at tinignan ang sarili sa salamin. Magtiis ka, Derek Montesillo. Hindi mo alam ang impaktitang sinusuka mo ngayon ay ang babaeng luluhuran mo balang araw. Lumipas ang unang linggo at tila naging isang digmaan ang bawat araw sa loob ng Montesillo Tower. Akala ni Derek susuko agad si Elena sa dami ng panlalait na tinatanggap nito. Pero nagkamali siya. Si Elena ay parang pader na semento. Kahit anong ibato mo, tumatalbog lang. Isang umaga, pumasok si Elena ng may matapang na aura. Nakasuot na isang fitted na puting blouse na halos pumutok na sa kanyang dibdib at isang neon green na miniskirt. At ang pinakamatindi ang kanyang itim na balat ay tila lagyan pa niya ng shimmering oil kaya ito kumikinang sa ilalim ng fluorescent light ng opisina. Good morning, my king. Masiglang bati ni Elena habang ipinapatong isang tasa ng kape sa mesa ni Derek. Mainit-init pa yan, parang pagmamahal ko sa trabahong ito. Napatingin si Derek sa kape tapos sa mukha ni Elena. Ang nunal nito ay para bang mas lumaki ngayon dahil sa kapal ng eyeliner na ginamit niyang pampatigas dito. Elena, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wear something decent. Hindi ka ba nahihiya? Ang itim na nga ng balat mo, ganyan pang kulay ng suot mo. You look like a highlighter that ran out of ink. Singhal ni Derek. Sir, ang tawag dito, contrast. Fashion statement to. Sagot ni Elena habang taas noong naglalakad patungo sa kanyang desk sa loob ng silid. Tsaka bakit ba kayo laging nakatingin sa balat ko? Gusto niyo po ba ng ganitong complexion? Pwede ko po kayong i-refer sa supplier ko ng uling. Ang plano ni Derek. Dahil hindi niya makuha sa salita, nagpa siya si Derek na gumamit ng ibang taktika. Binigyan niya si Elena ng mga gawaing imposible. Gusto kong i-archive mo lahat ng files mula 1995 hanggang 2010. Manual mo i-encode lahat sa Excel. Gusto ko tapos na yan bago mag-alas 5. Kung hindi, mag-resign ka na dahil wala kang silbi. Utos ni Derek na may nakakalokong ngiti. Copy that, boss. Sisiw, sagot ni Elena. Buong araw hindi tumitigil si Elena. Nakita siya ng ibang empleyado, pawis na pawis. Ang kanyang salamin bumababa na sa ilong at ang kanyang makakapal na kilay ay tila ba humahaba dahil sa pawis. Marami ang naaawa pero marami rin ang nandidiri. Grabe talaga yung bagong sekretary ni Sir Derek. No? Ang kapal ng mukha. Pangit na ngang landi-landi pang manamit. Bulong na isang empleyado sa pantry. Di nila alam naririnig sila ni Elena. Ngunit imbes na umiyak, pumasok siya sa pantry at uminom ng tubig diretsong mula sa pitchel. Masama pong mainggit sa ganda ng iba. Mga bes, baka tubuan kayo ng unal sa dila, wika ni Elena bago sila tinalikuran habang kumagandeng. Ang double dead na fashion. Alas 4:30 ng hapon, kampante si Derek na hindi matatapos ni Elena ang trabaho. Ngunit laking gulat niya nang pumasok to at ilapag ang isang USB drive. Done, sir. Mabilis lang pala. May extra time pa po ako para mag-retouch, sabi ni Elena habang naglalagay ng matingkad na purple na lipstick na lalong nagpaitim ng kanyang itsura. Paano mo nagawa to? Hindi makapaniwalang tanong ni Derek.
Diskarte lang, sir. At inspirasyon na rin sa mukha ninyo. Sagot ng dalaga. By the way, sir, baka gusto niyo akong isama sa dinner ninyo mamaya. Nabalitaan ko may date kayo kay Miss Chloe. Kailangan niyo ng buffer para hindi siya masyado madistract sa kagupuhan ninyo? Over my dead body, Elena, please. At huwag kang lalabas ng opisinang ganyan ang suot mo. Nakakahiya sa mga kliyente. Ay sir, huwag kayong mag-alala. Ang ganda ko pang international level. Hindi sila mapapahiya. Magugulat lang sila. Sagot ni Elena sabay kindat sa binata. Nang gabing yon, naiwan mag-isa si Derek sa opisina. Tila nababaliw na sa kakaisip kung paanong paaalisin ang babaeng yon. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang tapang nito, may isang parte sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Isang halong inis at pagtataka. Bakit sa kabila ng panlalait niya, hindi ito nasasaktan? Hindi alam ni Derek si Elena ay nakauwi na sa kanyang maliit na apartment. Inalis niya ang kanyang makapal na salamin. Hinugasan ang kanyang mukha na puno ng maitim na kolorete at tiningnan ang sarili sa salamin. Isang napakagandang mukha ang sumalamin doon. Makinis, maputi, at may mga matang tila nangungusap. Konting tiis na lang, Derek. Bulong niya sa sarili habang sinusuklay ang kanyang mahaba at bagsak na buhok. Kapag natutunan mo ng rumespeto ng tao, anumang itsura nito, doon mo lang makikita ang tunay na Elena Adarna. Ang anunsyo ng kumpanya para sa taunang team building ay naging metsa ng panibagong plano ni Derek. Gaganapin to sa isang eksklusibong resort sa Nasugbu, Batangas. Para kay Derek, ito na ang perpektong pagkakataon para mapahiya ng gusto si Elena sa harap ng maraming tao at mapilitan to na magbitiw sa tungkulin. Elena, maghanda ka. Sa Nasugbu maraming aktibidad. Siguraduhin mong hindi ka magiging pabigat. Sabi ni Derek habang nakangisi. Sir, ako pa ba? Kahit paglangoy sa malalim na dagat, kakayanin ko para sa'yo. Sagot ni Elena habang naglalagay ng highlighter sa kanyang pisngi na kulay ginto. Dahilan para magmukha siyang may bahid ng kalawang sa gitna ng kanyang itim na balat. Pagdating sa resort, lahat ng empleyado nakasuot ng preskong damit. Ang mga kababaihan naka-sundress at ang mga kalalakihan naka-shorts. Ngunit si Elena, bumaba siya ng bus na naka-fitted na leopard print na leggings at isang neon orange na crop top. Oh my gosh, is that a cheetah or a disaster? Bulong ng isa sa mga kontrabidang empleyada na si Cindy. Ang ambisyosang marketing head na matagal nang nagpapapansin kay Derek. Hayaan nyo na, sagot ni Derek narinig ng lahat. Baka nakawala lang sa zoo. Imbes na mapahiya, nag-post si Elena sa harap ng bus. Picture nyo naman ako, dali. Popost ko to sa Beauty and the Beast group ko. Ako syempre yung beauty. Sa hapon, nagkaroon ng pool party at beach volleyball. Dito na nilabas ni Elena ang kanyang secret weapon. Isang two-piece bikini na kulay itim na may sequins. Nang magbabad siya ng cover-up, tumigil ang mundo ng mga tao sa paligid. Hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa labis na kumpiyansa nito sa kabila ng itsura. Ang kanyang balat tila mas talo nagmistulang uling sa ilalim ng sikat ng araw at kitang-kita ang sadyang pagpaitim niya sa kanyang mga singit gamit ang eyeshadow para magmukhang neglected ang kanyang hygiene. Elena, what on earth are you wearing? Sigaw ni Derek habang pilit na iniiwas ang tingin dahil sa sakit sa mata. Tupi sir, bakit? Bawal ba? Sabi niyo team building di dapat all out ang outfit? Sabi ni Elena habang tumatakbo patungo sa dagat. Watch me dive, sir. Sa bawat pagtalon ni Elena sa tubig, tila nagtatalsikan din ang dignidad ni Derek. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng ganitong sekretarya ay isang malaking sampal sa kanyang reputasyon bilang isang style icon. Ang alak at ang pagtatapat. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang mainit na inuman. Naglabas na mamahaling alak ang kumpanya. Si Derek sa kagustuhan na makalimot sa trauma na idinulot ng bikini ni Elena ay uminom ng uminom. Sir, dahan-dahan lang. Baka bukas hindi niyo na maalala kung gaano ko kaganda sa ilalim ng buwan. Biro ni Elena habang tumatabi kay Derek. Amoy uling at murang pabango si Elena pero sa kalasingan ni Derek, tila nag-iiba ang kanyang pandama. You are the most annoying person I've ever met. Bulong ni Derek. Ang kanyang pananalita ay bulol na. Bakit? Bakit hindi ka sumusuko? Bakit kahit ano pang lait ko sa'yo, nakangiti ka pa rin? Tumingin sa Elena sa dagat.
Sandaling nawala ang kanyang pagiging komedyante. Kasi sir, alam ko na kung sino ko. Ang mga salita mo, mga dekorasyon lang yan sa panlabas. Pero ang totoo, ikaw ang kawawa. Nakakulong ka sa mundo kung saan ang mahalaga ay ang nakikita ng mga mata. Di na naintindihan pa ni Derek ang huling sinabi ni Elena dahil tuluyan na nga siyang nilamon ng kalasingan. Ang tanging alam lamang niya ay gusto niya nang matulog. Tumayo siya ng pasuray-suray at naglakad patungo sa mga villa. Hindi alam ng kanyang mga paa ay dinadala siya sa maling direksyon. Villa 105, bulong ni Derek. Ngunit ang pinto na binuksan niya ay ang Villa 104, ang kwarto ni Elena. Dahil sa sobrang pagod at kasingan, hindi na rin napansin ni Elena na may sumunod sa kanya sa loob. Ang gabi ay naging saksi sa isang pagkakamaling babago sa kanilang mga buhay habang buhay. Ang hangin sa nasugbo ay malamig. Humahalimuyak ang amoy ng dagat at ang tanging naririnig ay ang hampas ng mga alon. Ngunit sa loob ng Villa 104, ang atmosfera ay tila nagbabaga. Si Derek na halos di na maidilat ang mga mata sa sobrang kalasingan ay pumasok sa silid na akala niya ay sa kanya. Ang lahat ay malabo. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang malambot na kama na tila tumatawag sa kanyang pagod na katawan. Hush, bakit ang layo ng kama? Ungol ni Derek habang pilit tinuhubad ang kanyang polo shirt. Sa kanyang isipan, nasa sarili siyang kwarto. Wala siyang pakialam kung may tao man sa loob o wala. Samantala si Elena, katatapos lang magtanggal ng kanyang maskara. Ang makapal na salamin at ang peking wig na ginagamit niya. Nakasuot siya ng isang manipis na nightgown na sadyang binili niya para sa gabing yon. Hindi dahil inaasahan niyang may papasok, kundi dahil gusto niyang makahinga mula sa kanyang disguise. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, agad siyang napatayo. Ngunit bago pa siya makapagtago, isang mabigat na katawan ang bumagsak sa tabi niya sa kama. Sir Derek, gulat na bulong ni Elena. Ang mainit na tagpo. Ang bango mo, bulong ni Derek. Ang kanyang ilong nakabaon na sa leeg ni Elena. Ang amoy ng mamahaling sabon at ang natural na bango ng dalaga ay tila isang gayuma na lalong nagpalito sa binata. Hindi ka amoy uling, amoy vanilla ka. Sir, lasing kayo. Lumabas na kayo rito, mali ang kwartong pinasukan ninyo. Pilit na itinutulak ni Elena ang dibdib ng binata, pero si Derek ay isang atletikong lalaki. Mas lalong hinigpitan ang yakap sa kanya. No, stay. You are so soft. Who are you? You are not that monster secretary? Ani Derek habang pilit na idinidilat ang mga mata. Dahil sa dilim ng silid at sa kalasingan, ang nakikita lang niya ay ang anino na isang napakagandang babae na may mahabang buhok. Ako to, si Elena, sagot ng dalaga. Pero sa puntong yon, ang kanyang boses ay hindi na ang paos at karalgal na ginagamit niya sa opisina. Ito ay malambing, puno ng kaba. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, ang galit ni Derek ay napalitan ng pagnanasa. Sa kanyang paningin, ang babaeng nasa harap niya ay ang ideal woman na matagal na niyang hinahanap. Hindi siya nakinig sa mga protesta ni Elena. Ang bawat halik niya ay tila ba nagpapaliwanag ng lahat ng emosyong tinago niya sa likod ng panlalait. Ang hindi inaasahang pangyayari. Si Elena na dapat sana ay lumalaban, unti-unting nanlalambot. Sa kabila ng pagiging halimaw sa paningin ni Derek, matagal na siyang may lihim na pagtingin sa binata. Isang pagtingin na nagsimula pa ng mga bata pa sila, bago pa naging isang mapang-api si Derek. Ang gabing yon sa loob ng maliit na villa sa Nasugbu ay naging saksi sa isang pagsasama na walang kinalaman sa kontrata, sa panlalait o sa plano ng matandang Montesillo. Ito ay naging totoo para sa kanilang dalawa. Isang gabing puno ng init na di kayang palamigin ng aircon sa silid. Ngunit habang lumilipas sa mga oras ang alak, unti-unti na ring nawawala sa sistema ni Derek at ang katotohanan unti-unti nang kumakatok. Madaling araw na magising si Derek dahil sa sinag ng araw na tumatagos sa kortina. Masakit ang kanyang ulo, tila to binibiyak ng 1,000 martilyo. My head, ungol niya. Inabot niyang kumot para takpan ang kanyang mukha, ngunit may naramdaman siyang kakaiba. May brasong nakapulupot sa kanyang bewang. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok
Ang kanyang hiningay naging mababaw at doon sa tabi niya natutulog ng mahimbing ang babaeng pinaka-kinasusuklaman niya. Ang halimaw na si Elena Adarna. Nakalimutan ni Derek ni sa dilim ng kagabi tila Diyosa ang katabi niya. Ngayon, sa ilalim ng liwanag ang nakikita niya ay ang makapal na kilay na medyo nabura na at ang nunal na tila nakangisi sa kanya. Walang hiya! Malakas sa sigaw ni Derek sa dilim habang mabilis na tumatalon papalabas ng kama, dahilan para mahulog din si Elena sa sahig. Aray, sir! Bakit kayo naninipa? Gising na si Elena habang pilit inaayos ang kanyang gulugulong wig na bahagyang natatanggal. Anong ginawa mo sa akin? Ginamit mo ba ako? Pinainom mo ba ako ng kung ano-anong gayuma? Halos mawalan na ng boses si Derek sa galit at diring nararamdaman. You disgusting creature. Paano mo nagawang pumasok sa kama ko? Sir, reminder lang po. Villa 104 po ito. Kwarto ko to. Kayong pumasok dito kagabi na parang uhaw na uhaw. Buweltang sagot ni Elena habang mabilis sinusuot ang kanyang makapal na salamin. Bago pa man makasagot si Derek, isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Elena, Derek, are you in there? Kanina pa kayo hinahanap para sa breakfast meeting. Boses yon ni Don Roberto. Nanlaki ang mga mata ni Derek. Kung makikita silang magkakasama sa loob ng kwarto na walang suot na damit at gulugulong itsura, tapos na ang kanyang malayang buhay. Huwag kang mag-iingay, bulong ni Derek pero huli ng lahat. Ang pinto ay bumukas at ang buong board of directors kasama ng kanyang ama ay nakatayo doon, naging saksi sa iskandalong hindi na mabubura kailanman. Ang katahimikan sa loob ng Villa 104 ay sapat na para makarinig ka ng kahit isang karayom ng mahulog. Ngunit ang mas narinig ni Derek ay ang mas malakas at mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding takot at pandidiri. Sa pintuan nakatayo si Don Roberto. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng seryosong otoridad. Sa likod nito ay ang ilang miyembro ng board of directors at si Cindy na halos sumabitawan ng hawak na iced coffee sa sobrang gulat. Derek, Elena, mahinahong sabi ni Don Roberto, ngunit ang bawat salita ay may bigat na isang hatol. Anong ibig sabihin nito? That it's not what it looks like. Sigaw ni Derek habang pilit na ibinabalot ang sarili sa puting kumot. Nalasing ako. Nagkamali ako ng kwarto. Wala kaming ginawa. Walang ginawa? Sabat ni Cindy na tila may halong pait ang boses. Sir Derek, gulugulong buhok nyo. Wala kayong damit at si Elena, she looks like she's been through a hurricane. Tumingin ang lahat kay Elena. Ang dalaga kasalukuyan nakaupo sa sahig. Hawak-hawak ang kanyang wig na tumabingi na at ang salamin ay may bahid pa ng laway mula sa pagtulog. Ngunit imbes na magmukhang biktima, nagawa pa ni Elena ng ngumiti. Isang ngiting tagumpay na lalong nagpagalit kay Derek. Ang hatol ng ama. Lumabas munang lahat. Mag-usap tayo sa function hall sa loob ng 30 minuto. Utos si Don Roberto. Nang makalabas lahat, hinarap ni Derek si Elena nang may nanlilisik na mga mata. Ikaw, sinadya mo to, no? Alam mong papasok ako rito kaya hindi mo nilakang pinto. You planned this to trap me? Inayos ni Elena ang salamin at tumayo ng may dignidad. Kahit ang suot niya ay gusot na nightgown. Sir, sa laki ng katawan niyo at sa lakas ng boses niyo kagabi, sa tingin niyo ba may magagawang isang pangit na tulad ko? Kayo yung nanggulo sa tulog ko eh. Kayo ang hindi na kontento sa isang halik lang. Shut up! I don't want to hear anything from your mouth. Pagdating sa function hall, hindi na nag-aksaya ng panahon si Don Roberto. Derek, alam mo ang patakaran ng pamilya Montesillo, values and integrity. Nakita kayo ng mga kliyente at ng board. Ang balitang to kakalat sa buong corporate world sa loob ng isang oras. So what? Magbabayad ako. I will pay her to shut up. Singhal ni Derek. Hindi perang kailangan, Derek. Seryosong sagot ng ama. Dangal ang kinuha mo kaya't pananagutan ang ibibigay mo. Papakasalan mo si Elena Adarna ngayon din. Ang kasalang sumpa. Para kay Derek, ang salitang kasal ay mas masahol pa sa kamatayan. Lalo na kung ang mapapangasawa niya ay ang babaeng tinatawag niyang charcoal disaster. Dad, no. You can't be serious. Look at her. She's a monster. Mapapaya ko sa lahat. Mas mapapahiya ka kung malalaman ng mundo na ang CEO ng Montesillo Group ay isang mapagsamantala sa lasing. Banta ni Don Roberto. Pumili ka, ang kasal na ito
O tatanggalan kita ng lahat ng karapatan sa kumpanya at sa lahat ng mana mo. Ngayon din, magiging pulubi ka. Tumingin si Derek kay Elena na kasalukuyang kumakain ng buffet breakfast na tila walang pakialam sa nangyayari. May piraso pa ng bacon sa gilid ng labi nito habang nakatingin sa kanya ng may pang-uyam. Fine, sigaw ni Derek. Magpapakasal kami pero tandaan mo to, Elena. Gagawin kong impyernong buhay mo sa sandaling maisuot mo ang singsing na yan. Sir, sanay na po ako sa init, sagot ni Elena sabay lunok ng bacon. Sa ganda kong to, impyerno na lang ang bagay na tirahan ko. Ang civil wedding. Sa loob lamang ng ilang oras sa tulong ng mga koneksyon ni Don Roberto, isang West na dumating sa resort, walang gown, walang bulaklak at walang masayang musika. Ang tanging naroon ay ang galit ni Derek at ang misteryosong ngiti ni Elena. I now pronounce you husband and wife, deklara ng West. You may kiss the bride, dagdag pa nito. Naniga si Derek. Tinitigan niya ang makapal na labi ni Elena na may malaking nunal sa itaas. Pakiramdam niya mas gusto na lang niyang uminom ng lason. Dahan-dahang lumapit si Elena. Tinaas ang kanyang tingkayad at bago pa makaiwas si Derek, hinalikan siya nito ng mabilis sa kanyang labi. Hello, hubby? Bulong ni Elena sa kanyang tenga. Anda ka na bang makasama ang halimaw habang buhay? Hindi sumagot si Derek. Tumalikod siya agad at naglakad palayo. Iniwan ang kanyang asawa sa harap ng altar ng pagkakamali. Ngunit sa kanyang paglayas, hindi niya napansin ang isang luhang pumatak mula sa mga mata ni Elena. Isang luhang hindi para sa galit, kundi para sa isang plano na nagsisimula palang magbunga. Ang pagbabalik ni Derek at Elena sa Maynila ay hindi naging masaya. Ang balita ng kanilang biglaang kasal ay naging usap-usapan sa buong kumpanya. Para kay Derek, ang bawat tingin ng mga empleyado ay tila libak. Bawat bulungan ay tila tawa na nakadoon sa kanya. Dito ka sa kwarto ng mga katulong. Sigaw ni Derek pagkapasok nila sa kaniyang luxury condo unit. Wag na wag kang aapak sa master's bedroom at kapag may bisita, wag kang lalabas. Ayoko makita nila ng asawa ko, mukhang uling na tinubuan ng mukha. Binaba ni Elena ang kanyang lumang bag. Inayos ang kanyang makapal na salamin at tinarap ang galit na asawa. Grabe ka naman, hubby. First night natin bilang mag-asawa pero pinatapon mo agad ako sa maid's room? Hindi mo ba gustong tikman muli ang ginger and coconut oil scent ko? Shut up, Elena. Hindi ko alam kung anong gayumang ginamit pa sa nasugbo pero hindi na mauulit yon. Pandidiri lang ang nararamdaman ko sa'yo. Ang mapang-aping asawa. Sa mga sumunod na linggo, ginawang alipin ni Derek si Elena. Hindi lang bilang sekretary sa opisina kundi bilang katulong sa loob ng bahay. Pinagluluto niya to ng mga pagkaing alam niyang mahirap ihanda. Pinaglilinis ng bintana at madalas pinapahiya sa harap ng kanyang mga kaibigang elite. Isang gabi, nag-imbita si Derek ng mga kaibigan para sa isang dinner party. Naroon din si Cindy na hindi pa rin matanggap ang pagkatalo. Derek, nasa na ang misteryosong asawa mo? Pangoyam ni Cindy habang humihigop ng wine. Gusto ko namang makita kung paano siya mag-host ng party. Nasa kusina, naghuhugas ng pinggan. Doon naman siya bagay. Sagot ni Derek na may kasamang tawa. Ngunit di nagpatalo si Elena. Lumabas siya ng kusina, nakasuot ng apron at may nakasulat na I am the boss wife sa ibabaw ng kanyang fitted duster. Bitbit ang isang tray ng appetizer na puro dinaguan at puto. Hi everyone, I hope you're hungry. Malakas na bati ni Elena. Ang kanyang mukha ay sadyang pinahira niya ng mas maraming itim na uling para magmukhang madungis mula sa pagluluto. Tikman niyo to, specialty ko. Kulay itim, parang balat ko pero masarap. Nasuka halos sa mga bisita ni Derek. Derek, what's this? Is this a joke? Sigaw ng isa niyang kaibigan. Elena, get out! Galit na sigaw ni Derek. Hinila niya si Elena sa braso patungo sa kusina. Pinapahiya mo ba ako? Bakit sir? Ay, hubby pala. Sabi niyo host ako, di nag-host ako. Hindi niyo ba nagustuhan ng menu? O baka yung visuals ko ang problema? Ang simula ng pagbabago. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi, napansin ni Elena, unti-unti siyang nakakaramdam ng kakaiba. Tuwing umaga, tila binabaliktad ang kanyang sikmura. Ang amoy ng pabango ni Derek na dati gusto niya, ngayon nagiging sanhi ng kanyang pagsusuka. Isang gabi, habang naglilinis ng sahig, biglang nahilo si Elena at nawala ng malay. Sakto naman kapapasok lang ni Derek.
Elena, hoy, wag kang mag-acting dyan, hindi ka makakalusot sa trabaho. Ngunit nang di kamalaw ang dalaga, kinabahan si Derek. Binuhat niya to at sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaano kagaan si Elena. Sa kabila ng pangit itong itsura, may kakaibang lambot ang balat nito na tila hindi tumutugma sa kanyang kulay. Dinala niya to sa sofa at tinawagan ng family doctor. Nang magising si Elena, nandun na ang doktor at ang kanyang ama, si Don Roberto. "How is she, Doc?" tanong ni Don Roberto. Tumingin ng doktor kay Derek na may halong seryosong ekspresyon. "Mr. Montesillo, hindi lang pagod ang asawa mo. She's pregnant. And based on the initial scan, it's quite unusual. There are multiple heartbeats." "Pregnant?" Sabay na sigaw ni na Derek at Elena. "Yes, and it's not just one or dalawa. It looks like you're having quadruplets," dagdag ng doktor. Napaupo si Derek sa sahig. 4 na anak sa babaeng isinusukan niya? Samantala si Elena napahawak sa kanyang tiyan. Sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang huling barahan niya para baguhin ang takbo ng laro. Ang mga baby halimaw ni Derek ang magsisimula ng kanyang tunay na paghihigante o ang tulay patungo sa puso ng lalaking mahal niya. Ang balita ng pagbubuntis ni Elena ay mabilis na kumalat na tila isang wildfire sa loob ng mansyon ng mga Montesillo. Habang si Don Roberto abot langit ang tuwa dahil sa wakas magkakaroon na siya ng mga apo. Si Derek naman tila pinagsakloban ng langit at lupa. 4 na batang nasa loob ng tiyan na yan. Hindi makapaniwalang sigaw ni Derek habang nakaturo sa tiyan ni Elena. Paano nangyari yon? Isang gabi lang yon? "Sir, hubby pala. Ganon talaga kapag high quality ang similya mo at fertile ang lupang tinaniman mo." Pilosopong sagot ni Elena habang kumakain ng manggang hilaw na isinasawsaw sa bagoong na may kasamang tsokolate. "Kadiri ka. Pati ba naman panlasa mo panghalimaw din?" bulyaw ni Derek. Ngunit sa likod ng kanyang galit may kung anong kaba siyang nararamdaman. Di niya maisip ng kanyang mga anak ay magmumukhang bersyon ni Elena na may makapal na kilay at malaking nonal. Ang pagbabago sa mansyon. Dahil sa utos si Don Roberto, hindi na pwedeng tratuhin ni Derek si Elena bilang katulong. "Derek, kapag may nangyaring masama sa mga apo ko, kakalimutan kong anak kita. Mula ngayon, si Elena reyna sa bahay na to," banta ng matanda. Napilitan si Derek na ibalik si Elena sa master's bedroom, ngunit naglagay siya ng harang na unan sa gitna ng kama. "Huwag kang lalampas dito. Ang mga bata lang kailangan namin, hindi ikaw. Huwag kang mag-alala, hubby. Baka ikaw pa ang lumampas sa boundary na yan kapag nagsimula na akong maglihis sa'yo," nakangising sabi ni Elena. At nangyari na nga ang kinatatakutan ni Derek. Ang kanyang paglilihi ay naging isang sumpa para sa binata. "Derek, gusto ko ng balut, yung may sisiw na malaki. Ngayon din," utos ni Elena 2:00 na madaling araw. "Gabi na, saan ako kukuha niyan?" "Sige ka, baka maging balot ang mga anak mo kapag hindi mo ko sinunod. Gusto mo ba yon?" Walang nagawa si Derek kundi lumabas at maghanap ng balot sa gitna ng gabi. Suot ang kanyang mamahaling pajama at tsinelas. Ang selos at ang kontrabida. Habang abala si Derek sa pag-asikaso o pagtitiis kay Elena, hindi naman tumitigil si Cindy sa kanyang mga plano. Isang araw bumisita to sa mansyon habang wala si Derek. "You think you won, Elena?" bungad ni Cindy na makitang dalaga sa hardin. "Ginamit mo lang ang mga bata para manatili dito pero tandaan mo, hindi ka mamahalin ni Derek. You are a shame to his name." Tumingin si Elena kay Cindy. Sa pagkakataong to, hindi na siya nag-joke. Tumayo siya ng tuwid at kahit malaki na ang kanyang tiyan, bakas ang otoridad sa kanyang tindig. "Cindy, ang asawa ko ay si Derek. Ang mga anak sa loob ng tiyan ko ay mga Montesillo. Ikaw, ano ka ba rito?" Isang bitter na empleyado na hindi man lang natapunan ng tingin ng boss niya? You ugly brat." Akbang sasampalin ni Cindy si Elena, ngunit mabilis na nahawakan ni Elena ang braso nito. "Huwag mo kong susubukan, Cindy. Palaban ako at hindi ko uurungan ng mga katulad mo. Isang galaw mo pa, tinitiyak kong sisikat ka sa buong social media bilang babaeng nanggugulo sa isang buntis." Malamig na bati ni Elena. Ang unang senyales ng kagandahan. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Derek, nagising siya dahil sa malakas na halinghing ni Helena. Mukhang binabangungot ang dalaga.
Dahil sa pag-aalala na baka maapektuhan ng mga bata, dahan-dahang lumapit si Derek para gisingin to. Elena, gising, bulong niya. Inalis ni Derek ang buhok na nakatakip sa mukha ni Elena. Dahil sa pawis, ang ilang bahagi ng itim na kolorete sa mukha nito ay nabura. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ni Derek ang isang bahagi ng pisngi ni Elena na napakapukuti at napakakinis. Ano to? Bulong ni Derek. Hinawakan niyang balat ni Elena. Hindi to magaspang. Tila ba may tinatagong sekretong asawa sa ilalim ng uling na nakabalot dito. Biglang nagmulat ng mata si Elena. Agad siyang napalayo at mabilis tinalikuran si Derek, pilit tinatago ang kanyang mukha. Hubby, bakit mo ako tinitingnan? Sabi ko sa'yo, mapafall ka rin sa ganda ko eh. Biro ni Elena pero bakas ang kaba sa kanyang boses. Doon nagsimulang magduda si Derek. Sino ba talaga ang babaeng pinakasalan niya at bakit tila mas lalo nagiging misteryoso ang halimaw na nasa kanyang piling? Ang pagdududa ni Derek ay tila isang buto na unti-unting tumutubo sa kanyang isipan. Sa bawat pagkakataon na lalapit siya kay Elena, pilit niyang sinusuri ang balat nito, ang kanyang kilos at ang boses nito na tila minsan ay nagbabago ang tono kapag hindi ito nakatingin. Isang gabi matapos ang isang mahabang araw sa opisina, nadatna ni Derek si Elena na natutulog sa sofa. Dahil sa laki ng kanyang tiyan na dala ng quadruplets, madali na tong mapagod. Ang suot ni Elena ay isang maluwag na nightgown at ang kanyang mukha ay bahagyang nakasandal sa isang unan. Napansin ni Derek na may bahid ng kulay itim sa unan. Lumapit siya, kumuha na isang basang wipes mula sa mesa. Tingnan natin kung hanggang saan ang itim mo, bulong ni Derek. Dahan-dahan niyang ipinunas ang wipes sa pisngi ni Elena. Sa bawat haplos ang itim na kolorete ay sumasama sa tela at ang lumalabas sa ilalim ay isang balat na kasing puti ng porselana. Namangha si Derek. Hinaplos niya ang noo ni Elena at doon niya natuklasan na ang makapal at magkakabit na kilay ay sadyang idinikit lamang gamit ang spirit gum. Sino ka ba talaga? Tanong ni Derek sa hangin. Ang pag-amin sa dilim. Biglang nagmulat ng mata si Elena. Agad siyang napabangon at mabilis sa tinakpan ng kanyang mukha na mapagtanto niyang may hawak na wipe si Derek. Sir, anong ginagawa ninyo? Gulat na tanong ni Elena. Bumalik ang kanyang garalgal na boses. Huwag mo na akong lolokohin, Elena. O Maria Elena o kung sino ka man. Seryosong sabi ni Derek. Nakita ko na. Ang itim na balat mo, ang kilay mo, lahat yan ay peke. Bakit? Bakit mo kailangang magpanggap na halimaw? Napabuntong hininga si Elena. Alam niya, hindi niya na maitatago ang lahat. Tinanggal niya ang kanyang makapal na salamin at ang wig na sadyang ginulo niya. Hinarap niya si Derek ng may diretsyong tingin. Dahil yon ang gusto ng papa mo, Derek? Diretsyong sagot ni Elena. Gusto niyang matuto ka. Gusto niyang makita mo ng halaga ng isang tao, wala sa ganda ng muka o sa kinis ng balat. At dahil gusto ko ring patunayan sa sarili ko na kaya mo kong mahalin kahit ganito ang itsura ko. Pero bakit kailangan ganito kalala? Galit na tanong ni Derek. Pinakasalan kita dahil akala ko wala na akong choice. Ginamit niyo ako. At ginamit mo rin ako, Derek. Pinahiya mo ko, nilait at ginawang katulong sa sarili nating bahay. Sigaw ni Elena habang tumutulo ang luha. Hindi mo ba naisip na tao rin ako? Na nasasaktan din ako sa bawat halimaw na sinasabi mo. Natahimik si Derek. Sa unang pagkakataon, nakita niyang totoong Elena, hindi ang sekretary ang pangit, kundi ang babaeng may paninindigan at labis na nasaktan. Ang hamon ng pagbubuntis. Habang nasa gitna sila ng pagtatalo, bigla napakapit si Elena sa kanyang tiyan. Derek, ang tiyan ko! Elena, ano nangyayari? Agad na dumalo si Derek sa asawa. Ang mga bata, tila naglalaro sila ng football sa loob. Masakit, ungol ni Elena. Mabilis binuhat ni Derek si Elena patungo sa master's bedroom. Sa pagkakataong to, wala nang pandidiri, wala nang pag-aalinlangan. Ang tanging nararamdaman niya ay matinding takot na baka may mangyaring masama sa asawa at sa kanyang 4 na anak. Nang mailapag niya si Elena sa kama, kumuha siya ng mainit na tubig at tuwalya. Magpahinga ka na muna. Huwag mo nang isipin pa ng pagtatalo natin. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ninyo. Habang pinupunasan ni Derek ang noo ni Elena, hindi niya mapigilang titigan ang mukha nito.
Ngayong wala na ang mga kolorete at peking disguise, nakita na ang tunay na ganda ni Elena. Isang gandang higit pa sa lahat ng modelong nakikita niya. Derek, bulong ni Elena bago ito makadulog. Kahit anong mangyari, huwag mong pababayaan ang anak natin. Pangako, mahinang sagot ni Derek. Dahan-dahang hinalikan ng noo ng asawa. Hindi niya alam kung mahal na ba niya ito. Hindi niya ito papayagan pa na lumayo. Ang pagbabalik ng kaaway. Kinabukasan, habang maayos na ang pakiramdam ni Elena, isang di inaasahang bisita ang dumating sa mansyon. Hindi si Cindy, kung hindi si Don Ricardo, ang karibal sa negosyo ni Don Roberto. Nasaan ang halimaw na asawa ni Derek? Pang-uyam ni Don Ricardo? Nabalitaan ko. Nagdadalang tao ng swerteng sekretarya. Sigurado ba kayong mga bata yan at hindi mga tuta? Narinig to ni Elena mula sa itaas. Imbes na matakot ay mabilis siyang nag-ayos. Ngunit sa pagkakataong to, hindi niya isinuot ang kanyang disguise. Lumabas siya ng kwarto na may suot na simpleng maternity dress. Ang kanyang tunay na puting balat ay kumikinang at ang kanyang mahabang buhok ay bagsak na bagsak. Pagbaba ng hagdan, tumigil ang lahat pati na si Derek at ang kanyang ama. Sinong tinatawag mong halimaw? Malamig na tanong ni Elena habang nakatingin ng diretsyo kay Don Ricardo. Ang lahat ay napanganga. Ang halimaw na sekretarya ay isa palang Diyosa na nagtatago sa dilim. At ang mas matindi, ang ganda ni Elena ay may kasamang talim na kayang pumatay sa sinumang mang-aapi sa kanyang pamilya. Ang mansyon ng mga Montesillo ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Don Ricardo na kanina lang ay nagbibitaw ng mga mapanirang salita tila naging estatwa. Ang kanyang panga halos lumundo sa sahig habang pinagmamasdan ng babaeng pababa ng hagdan. Wala na ang uling sa balat. Wala na ang nagkakabit na kilay at ang malalaking nunal. Ang bumungad na sa kanila ay isang Maria Elena Adarna na may balat na kasing puti ng gatas. Ang matang tila bituin sa ningning at isang tindig na puno ng otoridad. Kahit may kalakihan ang kanyang tiyan dahil sa quadruplets, hindi nito nabawasan ang kanyang angking ganda. Bagkus, lalo pa tong nagbigay sa kanya ng aura ng isang reyna. Sino ka? Utal na tanong ni Don Ricardo. Ako ang halimaw na sinasabi mo, Don Ricardo. Malamig na sagot ni Elena habang humihinto sa huling baitang ng hagdan. At kung ang mga anak ko ay tinatawag mong tuta, baka gusto mong malaman na ang mga tutang ito ang tatapos sa legacy ng kumpanya mo balang araw. Ang pagbabalik ng tapang. Si Derek na nasa gilid lang ay hindi rin makagalaw. Alam na niyang peke ang disguise ni Elena kagabi pero ang makita to ng maayos, nakabihes at puno ng liwanag ay ibang usapan. Pakiramdam niya ngayon lang niya talaga nakilala ang asawa. Elena? Mahinang sambit ni Derek. Hindi siya nilingon ni Elena. Nanatili ang kanyang paningin sa matandang karibal ng biyanan. Don Ricardo, umalis ka na sa pamamahay na to. Ang mga Montesilo hindi tumatanggap ng mga bisitang walang modo at sabihin mo sa mga espiya mo, huwag na silang mag-abala. Ang Maria Elena ang kilala niyo ay matagal ng patay. Ang kaharap niyo ngayon ay ang ginigising ninyong pangungot. Sa takot at kahihiyan, mabilis na lumabas si Don Ricardo ng mansyon nang di man lang nakakapagpaalam. Ang pagsabog ni Cindy. Di nagtagal na karating ang balita kay Cindy. Hindi siya makapaniwala. Agad siyang sumugod sa opisina ni Derek kinabukasan. Umaasa ng lahat ay isang malaking biro lamang. Ngunit doon nadatnan niya si Elena na nakaupo sa sofa ng opisina ni Derek. Umiinom ng sariwang gatas. You! Sigaw ni Cindy. Anong klaseng panggagago to, Elena? Nagpapanggap kang pangit para makuha si Derek? You are a manipulator. Dahan-dahang tumayo si Elena. Lumapit siya kay Cindy hanggang sa maging magkalapit ang kanilang mga mukha. Sa puntong to, kitang-kitang pagkakaiba ng kanilang ganda. Ang kay Cindy gawang retoke at puno ng kolorete habang kay Elena natural at kumikinang. Manipulator? Bakit Cindy? Nung akala niyo pangit ako, nilait-lait niyo ko. Ngayong lumabas ang totoo, galit kayo? Tumawa ng bahagya si Elena. Hindi ko kailangan magpanggap para makuha si Derek. Ang papa niyang lumapit sa akin pero alam mo kung anong mas masakit? Kahit nung halimaw pa ako sa paningin niya, ako pa rin ang pinakasalan niya. Ikaw, kahit anong ganda mo hanggang sulyap ka lang.
I will destroy you. Akmang sasabunutan ni Cindy si Elena pero bago pa to makadapo isang kamay ang humarang. Subukan mo siyang saktan, Cindy, at tinitiyak kong wala ka nang babalik ang trabaho sa buong bansa. Boses yun ni Derek. Nandilisik ang mga mata nito habang nakatayo sa likod ng kanyang asawa. Ang bagong simula. Nang makaalis si Cindy na umiiyak sa galit, naiwang mag-isa sina Derek at Elena sa opisina. Ang atmosfera ay hindi na puno ng tensyon ng pag-aaway kundi ng pag-aalinlangan. Bakit di mo sinabi agad? Tanong ni Derek habang nakatingin sa labas ng bintana. Dahil gusto kong malaman kung may puso ka ba talaga, Derek? Sagot ni Elena. Gusto kong malaman kung kaya mo bang rumespeto ng tao kahit di sila pasok sa standards mo. At kahit papano nung gabing yun sa nasugbo, kahit nasing ka naramdaman kong totoo mong pagkatao. Lumapit si Derek kay Elena at dahan-dahang hinawakan ng kamay nito. Patawarin mo ako, Elena, sa lahat ng panlalait, sa lahat ng paghihirap na binigay ko sa iyo. Hindi ko alam na ang totoong pinagtatabuyan ko ay ang taong matagal ko nang hinihintay. Bolero? Biro ni Elena pero may kasama ng ngiti. Ang pananakot ng nakaraan. Ngunit ang kaligayahan ay tila panandalian lang. Habang papalabas sila ng opisina, isang tawag ang natanggap ni Elena mula sa isang hindi kilalang numero. Maria Elena Adarna. Akala mo ba makakatakas ka na sa amin? Ang yaman ng mga Montesillo hindi sapat para protektahan ka. Babawiin namin ang dapat ay sa amin. Namutla si Elena. Napahawak siya sa kanyang tiyan. May madilim na nakaraan sa Elena na hindi alam ni Derek. Isang nakaraan na dahilan kung bakit pumayag siyang magtago sa ilalim ng disguise ni Don Roberto. Elena, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Derek. Derek, kailangan natin mag-ingat, bulong ni Elena. Ang mga kaaway ko nahanap na nila ako. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang pauwi sina Derek at Elena ay puno ng bigat. Ang misteryosong tawag na natanggap ni Elena tila isang malakas na kulog na gumimbal sa kanilang bagong matatagpuan na kapayapaan. Mahigpit ang hawak ni Elena sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ng apat na buhay sa loob nito mula sa isang hindi nakikitang panganib. Elena, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang mga taong yon? Seryosong tanong ni Derek habang nakadutok ang tingin sa kalsada. Huminga na malalim si Elena. Hindi lang ako isang hamak na sekretarya, Derek. Ang pamilya ko, kami ang dating nagmamayari ng Adarna Shipping Lines bago ito babagsakin ng mga ilegal na sindikato sa Mindanao. Ang tatay ko pinatay dahil tumanggi siyang gamitin ang aming mga barko sa pagpupuslit ng droga. Nagtago ko, binago ang pangalan at sa tulong ng papa mo, nagpanggap akong pangit para di ako makilala ng mga pumatay sa pamilya ko. Napahigpit ang kapit ni Derek sa manibela. Ang galit na naramdaman niya noon sa pagpapanggap ni Elena napalitan ng matinding habag at paghanga. Ang babaeng inakala niyang halimaw ay isang survivor na dumaan sa apoy para lamang mabuhay. Hindi ka na magtatago, Elena. Asawa kita. Montesillo ka na ngayon. Walang makakasaling sa iyo o sa mga anak natin. Determinadong pangako ni Derek. Ang pananambang. Ngunit ang kalaban hindi nagpapahinga. Habang papasok sila sa subdivision patungo sa kanilang mansyon, isang itim na van ang biglang humarang sa kanilang daan. Mabilis na pumreno si Derek, dahilan para mapakapit si Elena sa dashboard. Derek! Tili ni Elena. Bumaba ang apat na lalaking armado ng baril, ngunit hindi alam ng mga ito na si Derek ay hindi lang isang CEO. Isa rin siyang bihasa sa mixed martial arts at ang sasakyan nila ay bulletproof. Manatili ka sa loob, Elena. Ilak mo ang pinto, utos ni Derek. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang bintana ng van at tumaba sa isang pamilyar na mukha. Si Don Ricardo, ang karibal sa negosyo ni Don Roberto. Kasama na isang lalaking may malaking peklat sa mukha ang pumatay sa ama ni Elena. Ibigay mo sa amin ang babae, Montesillo. May atraso siya sa amin. Sigaw ng lalaking may peklat. Imbes na matakot, mabilis na kinuha ni Derek ang kanyang satellite phone para tawagan ng kanyang mga security team. Subukan yung lumapit at tinitiyak ko, hindi kayo makakaabot sa presinto ng buhay. Ang tapang ng isang ina. Sa loob ng sasakyan, kahit nanginginig ang mga binti ni Elena, nananalaytay sa kanyang mga ugat ang dugo ng isang Adarna. Di siya pwedeng maging biktima na lang habang buhay.
Kinuha niya ang kanyang bag at nilabas sa isang maliit na gadget, isang high-frequency jammer na binigay sa kanya ni Don Roberto para sa mga ganitong pagkakataon. Kung gusto niyo ko, kunin niyo ko, pero hindi ako susuko ng walang laban. Sigaw ni Elena sa kanyang isipan. Pinindot ni Elena ang gadget, dahilan para magkaroon ng matinding ingay sa mga communication device ng mga kalaban. Dahil sa pagkagulantang ng mga ito, nagkaroon ng pagkakataon si Derek na paandarin ang sasakyan ng mabilis. Binangga ang gilid ng van at matagumpay silang nakalagpas. Ang pagdating ng saklolo. Bago pa man makahabol ang mga kalaban, dumating na ang tatlong sasakyan ng mga bodyguard ni Don Roberto kasama ang mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nadakip si Don Ricardo at ang kanyang mga kasama. Nang tumigil ang sasakyan ni na Derek sa isang ligtas na lugar, agad na niyakap ni Derek ang asawa. Ayos ka lang ba? Ang mga bata. Humihingal si Elena, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ayos lang kami, Derek. Matitigas ang ulo ng mga anak mo, parang tatay nila. Napatawa na mahina si Derek sa gitna ng takot, ngunit ang tawanan ay napalitan ng kaba nang biglang mapahawak si Elena sa kanyang likuran. Derek, bakit Elena? Mukhang lalabas na sila. Ang panubigan ko pumutok na. Nanlaki ang mga mata ni Derek. Wala pa sa tamang buwan, ngunit dahil sa stress at tensyon, ang quadruplets ay handa ng harapin ng mundo. Hindi pwede. Sa ospital, kailangan natin makarating sa ospital, sigaw ni Derek habang mabilis na pinapaandar muli ang sasakyan. Ang kanyang puso ay mas mabilis pa ang tibok kaysa sa takbo ng makina. Ang gabi ng panganib, naging gabi ng bagong buhay. Ang halimaw na sekretarya at ang dating mayabang na CEO ay nasa bingit na ng pinakamalaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Ang loob ng sasakyan tila naging isang delivery room sa bilis ng takbo nito patungong ospital. Ramdam ni Derek ang bawat paghilab ng tiyan ni Elena. Ang mga ungol ng asawa hindi na dahil sa takot sa kaaway, kundi sa matinding sakit ng panganak sa 4 na sanggol. Hinga, Elena. Malapit na tayo? Parang lalabas na sila. Angal naman ni Elena. Hindi ko na kaya. Ang kanyang puting maternity dress basa na ng pawis sa tubig. Pagdating sa emergency room ng Montesilio Medical Center, tila isang eksena sa pelikula ang nangyari. Mabilis sinakay si Elena sa stretcher. Gustong sumama ni Derek sa loob, ngunit hinarang siya ng mga nurse. Sa labas ng operating room, hindi mapakali si Derek. Naroon din si Don Roberto na tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi dahil sa kaba. Don't worry, son. Malakas si Elena at ang mga apo ko, mga palaban yan. Pagpapatatag ng matanda. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Para kay Derek ang bawat minuto ay tila 1 taon. Sa kanyang isipan nagbabalik ang lahat mula sa unang araw na nilait niya ang pangit na sekretarya hanggang sa gabing to kung saan halos ibigay niya ang sariling buhay para lang sa kaligtasan nito. Lord, please, kahit bawiin niyo na lahat ng yaman ko, wag lang silang 5. Bulong ni Derek sa dilim ng waiting area. Biglang bumukas ang pinto ng OR, lumabas ang doktor. Pagod na pagod pero may malapad ng ngiti. Mr. Montesilio, congratulations. It was a difficult procedure but your wife is a warrior. You have 4 healthy babies, 2 boys and 2 girls. Napaluhod si Derek sa sobrang pasasalamat. Salamat. Salamat po, Doc. At si Elena? She is exhausted but she is stable. Pwede mo na siyang makita sa recovery room. Ang pagpapakilala sa mga prinsipe at prinsesa. Nang pumasok si Derek sa kwarto, nadatnan niya si Elena na nakahiga, maputla pero may aura ng isang reyna. Sa paligid niya ay 4 na maliliit na higaan na may kulay blue at pink na kumot. Dahan-dahan, lumapit si Derek sa unang sanggol. Look at them. They are beautiful. Akala ko ba matatakot ka dahil baka maging kamukha ko nung pangit pa ako? Biro ni Elena sa mahinang boses lang. Tiningnan ni Derek ang mga sanggol. Ang mga ito ay may mapuputing balat, matatangos na ilong at ang isa sa mga babae may maliit na nunal sa itaas ng labi tulad ng fake na nunal ni Elena noon. Pero sa pagkakataong ito, mukha itong isang beauty mark.
Kahit maging kamukha mo pa sila noong nag-disguise ka, hindi ko sila ikakahiya, sabi ni Derek, sabay halik sa noo ni Elena. Salamat, Elena. Salamat sa pagtitiis mo sa akin. Ang huling hagupit ng kontrabida. Ngunit bago pa man lubusan matapos ang gabi, isang kaguluhan na ang naganap sa hallway. Si Cindy na tila nawala na sa katinoan matapos na matanggal sa trabaho at malaman ng tagumpay ni Elena ay nakalusot sa security. Hindi kayo magiging masaya, sigaw ni Cindy habang may hawak na bote ng asido. Akmang itatalsik to sa direksyon ng mga sanggol. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matunog na sampal ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Si Elena, sa kabila ng panghihina, matapos ang operasyon ay nagawang tumayo at hawakan ng stand ng IV drip para suportahan ang sarili. Cindy, hindi na ako ang Elena na po pwede mong apihin. Matigas na sabi ni Elena. Huwag mong susubukang hawakan ng anak ko dahil baka hindi lang sampal ang matanggap mo sa susunod. Agad na dinamba ng security si Cindy at kinaladkad pa palabas. Doon natanto ni Derek na ang asawa niya ay hindi lang maganda sa labas kung hindi may tapang na handang pumatay para sa kanila. Nang bumalik ang katahimikan, inalalayan ni Derek si Elena pabalik sa kama. Elena, may isang bagay akong gustong gawin, sabi ni Derek. Nilabas niya isang maliit na box. Sa loob nito ay isang dambuhalang diamond ring na higit na mas maganda at mas mahal kaysa binigay niya noong civil wedding. Ipinakasal tayo dahil sa obligasyon at pagkakamali, pero ngayon gusto kitang pakasalan dahil gusto ko. Maria Elena Adarna, will you marry me again? In front of God, our family, and our 4 little monsters? Tumulong luha ni Elena pero sa pagkakataong to, luha to ng kaligayahan. Oo, Derek. Kahit magmukha pa akong halimo ulit, papakasalan pa rin kita. Habang naghahalikan ng dalawa, tila ba sumabay pa ang uha ng 4 na sanggol. Hudyat na ang bagong kabanata ng kanilang buhay ngayoy puno ng ingay, gulo, pero higit sa lahat, tunay na pagmamahal. Isang taon ang mabilis lumipas matapos ang madugo at madamdaming gabi sa ospital. Ang Montecillo Tower na dati simbolo lamang ng malamig na korporasyon at kapangyarihan, nagkaroon ng bagong kulay. Sa penthouse nito, hindi lang mga kontrata ang nakalatag, kundi mga laruan at 4 na maliliit na sapatos na nagkalat sa sahig. Si Derek Montecillo ay hindi na ang Bachelor King na kinatatakutan ng lahat. Ngayon, kilala na siya bilang most obsessed husband and dad. Sa katunayan nga, habang may board meeting, madalas siyang makita na may bitbit na baby o carrier. Kaya naman, nagmamadaling umuwi dahil miss na miss ng amoy ng asawa niya. Ang pagbabalik sa nasugbo. Upang ipagdiwang ang unang kaarawan ng kanilang quadruplets, sina Derek Jr. Roberto, Maria Clara at Elena Victoria ay napagpasyahan ng mag-asawa na bumalik sa Nasugbu, Batangas. Ngunit sa pagkakataong to, hindi para sa trabaho, kundi para sa isang renewal of vows. Sa dalampasigan kung saan unang nilait ni Derek ang balat ni Elena, isang puting altar ang nakatayo. Dumating si Elena, suot na isang mamahaling lace gown. Wala na ang uling, wala na ang makapal na kilay. Ang kanyang kagandahan ay sapat na para mapatigil ang hininga na sinumang makakakita sa kanya. Sigurado ka bang ayaw mo isuot yung fake na nunal mo? Biro ni Derek habang hinihintay ang asawa sa altara. Tumawa si Elena, isang tawang malambing at puno ng musika. Bakit? Namimiss mo ba yung halimaw na humalik sa'yo sa civil wedding natin? Namimiss ko yung tapang mo, Elena, pero higit sa lahat, nagpapasalamat ako na kahit gaano ko kasama noon, hindi ka sumuko sa akin. Seryosong sagot ni Derek sabay haplos sa pisngi ng asawa. Sa gilid nakaupo si Don Roberto habang karaga ang dalawa sa kanyang mga apo. Nakangiti ang matanda habang pinagmamasdan ang bunga ng kanyang plano. Tito Roberto, salamat po, bulong ni Elena. Lumapit siya rito matapos ang seremonya. Wala yon, Elena. Alam kong ikaw lang makapagpapaamo sa anak ko. Minsan kailangan bulagin ng mata ng tao para makita nila ang tunay na halaga ng puso, sagot ng matanda.
Doon nalaman ni Derek ang buong katotohanan na ang pagpili kay Elena ay hindi lang dahil sa talino nito, kundi dahil alam ni Don Roberto na ang kagandahan ni Elena ay may malalim na hindi kayang abutin ng mababaw na pagkatao ni Derek noon. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw sa nasugbo, naglalakad ang mag-asawa sa tabing dagat habang karga ang kanilang 4 na anak. Si Cindy at ang mga kalaban nila ay nasa loob na ng rehas at ang Adarna Shipping Lines ay muli nang nabuksan sa ilalim ng pamamahala ni Elena. "Hubby?" Tawag ni Elena habang nakasandal sa balikat ni Derek. "Mm, Paano kung isang araw magising ka at pangit na naman ako? Paano kung tumaba ako ng sobra o tubuan ulit ng makapal na kilay?" Tumigil si Derek at hinarap ang asawa. Hinalikan niya ito ng mabagal bago sumagot. "Elena, nalaman ko ng pinakamasarap na halik hindi nagagaling sa perpektong labi, kundi sa taong handang tanggapin ang lahat ng dumi at bahid mo. Kahit naging halimaw ka ba ulit sa paningin ng mundo, ikaw pa rin ang Diyosa ng buhay ko." Nagtawanan ng dalawa habang ang quadruplets ay nagsimulang mag-uha, tila sumasang-ayon sa matatamis na salita ng kanilang ama. Sa huli, napatunayan ni na Derek at Elena na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Ito ay nararamdaman sa bawat sakripisyo, bawat patawad at sa bawat gabing pinipili mong manatili sa tabi ng taong mahal mo anuman ang suot niyang maskara. 5 taon na ang nakalipas at ang mansyon ng mga Montesillo ay hindi na lamang isang bahay. Ito ay isa ng war zone ng pag-ibig at ingay. Ang quadruplet, sina Derek Jr., Robbie, Clara at Evie ay 5 taong gulang na at manang-mana sa talino ni Elena at sa kakulitan ni Derek. Isang umaga, nagising si Derek na wala na si Elena sa kanyang tabi. Humikab ang binata at napangiti. Akala niya nasa kusina lang ang asawa para magluto ng paborito niyang breakfast. Ngunit pagbaba niya sa hagdan napatigil siya. Ang mga bata nakapila sa sala, tila nanonood ng isang horror movie sa TV. Pero hindi TV ang tinitingnan nila kung hindi ang kanilang ina. "Mommy, what happened to your face?" Tanong ni Clara habang hawak ang kanyang Barbie doll. "Is that a caterpillar on your forehead, Mom?" Tanong naman ni Derek Jr. Humarap si Elena sa kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Derek. Halos mabitawan niya ang kanyang cellphone. Doon sa gitna ng kanilang modernong sala ay nakatayo ang classic Maria Elena Adarna. Nakasuot to na isang lumang duster, may makapal at magkakabit na kilay at ang higanteng nunal na may buhok ay muling nagbalik sa kanyang mukha. At ang pinakamalala, nakaitim ulit ang kanyang balat na parang uling. "Good morning, hubby. Miss me?" Sabi ni Elena gamit ang kanyang garalgal at paos na boses noon. Ang laro ni Elena. "Elena, anong trip to?" Tawang-tawang sabi ni Derek habang lumalapit sa asawa. "Anniversary ba natin ang panalait ko sa'yo?" "Hindi." Seryosong sabi ni Elena habang pilit na hindi tumatawa. "Narinig ko kasi kagabi, kausap mo si Cindy sa telepono tungkol sa business. Ang sabi mo, I miss the old days. Akala ko mismo na itsura ko nung bago pa tayo." "Cindy?" Si Cindy na nasa kulungan pa rin o yung bagong intern sa opisina? Biro ni Derek. Hinawakan niya si Elena sa bewang. "Hubby, kahit pagmukha ka pang uling habang buhay, alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Talaga, kahit halikan kita ngayon sa harap ng mga bata?" Hamon Elena habang dinidikit ang kanyang maduming mukha kay Derek. "Ew! Daddy, don't kiss the monster!" Sigaw ni Robbie habang nagtatago sa likod ng sofa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Roberto. Nakita niyang itsura ni Elena at agad itong natawa. "Ayan na naman ba ang disguise mo, Elena? Akala ko ba itatapon na natin yung mga gamit na yan?" Tanong ng matanda. "Tito Roberto, gusto ko lang kasing paalalahanan ng anak ninyo. Baka nakakalimot siya kung gaano ko kaganda noon." Sagot ni Elena habang tinatanggal ang kanyang makapal na salamin. Lumapit si Derek at kinuha ang wipes. Dahan-dahan niyang nilinis ang isang bahagi ng mukha ni Elena katulad ng ginawa niya nung gabing natuklasan niya ang sekreto nito. "Alam mo, Elena," bulong ni Derek sa tenga ng asawa, "Noong una kitang nakitang ganito, diring-diri ako sa'yo. Pero ngayon nakikita ko ng babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Kahit suot mo pa yan araw-araw, hindi na magbabago pang tingin ko sa'yo." Ang pagtatapos ng gabi.
Nang sumapit ang gabi matapos mapatulog, ang apat na maliliit na monsters na iwang mag-isa mag-asawa sa terrace. Malinis na ulit ang mukha ni Elena at ang kanyang natural na ganda nagniningning sa ilalim ng buwan. Derek, salamat, sabi ni Elena. Para saan? Para sa pagtanggap sa akin sa lahat ng bersyon ko, mula sa pangit na sekretarya hanggang sa naning ng mga anak mo. Hinalika ni Derek ang kamay ni Elena. Huwag ka nang magdi-disguise ulit ha? Baka takin sa puso ang papa at saka sapat na ang apat na bata na nagpapaalala sa akin ng kakulitan mo? Actually, Derek, bitin na sabi ni Elena. Ano yun? I think kailangan nating dagdagan ng sapatos sa labas ng pinto. I'm 2 weeks delayed? Nanahimik si Derek. Tumingin siya sa tiyan ni Elena, tapos sa asawa, tapos muling tumingin sa tiyan nito. Another one? O baka quadruplets uli? Sigaw ni Derek sa tawa at gulat. Hindi ko alam, pero handa ka na ba sa panibagong puyatan, Mr. Montesilio? Kahit 10 pa sila, Elena, basta't ikaw ang nanay, kakayanin ko. Sa ilalim ng bituin muling nagsumpaan ang dalawa, isang pag-ibig na nagsimula sa panglalait, dumaan sa pagbabalat kayo at nauwi sa isang pamilya na binuo ng katotohanan at wagas na pagmamahalan. Maraming salamat sa pagsama sa kwento ni na Derek at Elena, isang karangalan na maikwento ang makulay, nakakatawa at madamdaming paglalakbay ng kanilang pamilya mula sa mga panlalait sa opisina hanggang sa pagmamahalan sa nasugbu. Sana'y nagustuhan mo ang bawat kabanata at ang aral na iniwan nito, at ang tunay na pag-ibig ay hindi nakadepende sa kinis ng balat o ganda ng mukha, kundi sa katapatan ng puso at tibay ng paninindigan. Hanggang sa muli nating susunod na kwentuhan, kung may bago ka pang ideya o gustong gawa ng storya, nandito lang ako. Maraming salamat at paalam.